Lot-lot pinapulis ng bugbog kay Janine. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Maraming pinakawalang revelasyon si Lot-lot de Leon na maging panauhin siya ni Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Ani ni Lot-lot, growing up wala raw siyang ideya na ganoon katanyag ang kanyang mga magulang na sina Nora Honor at Christopher de Leon. Katunayan, medyo nagkaroon daw siya ng culture shock nang pumasok siya sa showbiz. Gayunpaman, wala raw naman siyang pinagsisisihan na pumalaot siya sa nasabing larangan. Blessed din daw siya na marami siyang nakilalang tao sa industriya na ang iba raw naman ay totoo at hindi plastic. Natuto rin daw siyang yakapin ang kanyang propesyon dahil mahal niya ang pag-arte. Kung iniisip daw ng ibang tao na madaling kumita ng pera sa pag-aartista, maliraw ang kanilang akala dahil mahirap na propesyon ito. May mga pagkakataon daw na dagsa ang offers pero may mga pagkakataon din namang tagsalat na nararanasan niya. May mga buwis buhay din daw siyang ginawa for the love of art. Nangyari raw ito noong pinatalon siya ni Direk Chito Runo sa bintana noong panahong ginawa niya ang horror movie na Feng Shui. Buong akala ron niya ang body double niya ang gagawa ng nasabing stunt pero nagkamali siya. Ganun pa man, ini-execute raw naman niya ito dahil naniniwala siya dahil hindi naman siya pababayaan ng kanyang direktor. Tungkol naman sa kanyang anak na si Janine Gutierrez, noong sumabak daw ito sa pag-aartista, ang una raw niyang tinanong dito ay kung sigurado na ito sa field na kanyang napili. Hindi raw niya in-encourage ito dahil aware siyang mahirap na trabaho ang pag-aartista. Bilang ina at dating manager ng anak, nasasaktan din daw siya para kay Janine dahil maraming bisis na itong nababa sa social media. May mga pagkakataon nga raw na binalak ng ipapulis ang mga bashers ng anak sa Twitter. Nag-ipon daw siya ng mga ebidensya at screenshots noon para maghain ng reklamo sa kapulisan pero hindi raw naging madali ang lahat. Hirat pa niya, tulad niya ay gusto niyang maging matatag si Janine sa mga pagsubok kong hamon na kanyang mundong pinasukan. At sa kabilang banda naman, Catherine kinabog sina Ann, Marian at May. Iba talaga ang nagawa na nakuhang simpatya ni Catherine Bernardo pagkatapos ng controversial na hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Bukod sa bumango ang kanyang pangalan ay umarangkada rin ang kanyang karira. Malaking factor din dito ang pagkakaroon niya ng magandang imahe, kaya patok siya sa mga advertiser. Ang pelikula niya ay consistently na kumikita rin sa box office. Ayon sa Kiviters, ang tinaguriang Asia's phenomenal superstar din daw ang tinaguriang Queen of Endorsement sa kasalukuyan. Bakit kanya? Approximately 28 big name brands ang nagtiwala na sa kanya at dumarami pa at patuloy na nagtitiwala sa kanya bilang brand ambassador. From beverage, food, hair care, skincare at clothing products, nadagdagan pa ng telco, toothpaste, bangko, energy drink, derma, clinic, mattresses, vitamins, medicines, digital payments company, at kung ano-ano pang ini-endorse. Hirit pa ng sources, kinabog na niya sina Maine Mendoza, Marian Rivera at Ann Cortez at Sharon Cuneta sa paramihan ng produktong ini-endorse. Pagdating naman sa advertising campaign ng kanyang mga produkto, palaging bongga ang mga ito, kaya naman damang-dama ang overwhelming support sa kanya ng advertisers, mapa TV, online o billboards man. Di ba nga, sinakop niya ang isang espasyo sa EDSA kung saan namuktiktik ang kanyang billboards na di pa nangyari kahit kaninong celebrity. Idagdag pa sa equations na at 28 ay isa rin na rin siyang matagumpay na businesswoman na bukod sa may sariling salon ay isa na ring may-ari na pamuso at high-end resort sa El Nido, Palawan. At sa kabilang balita naman, hard lunch, Kobe Paras at Kylie Alcantara spotted HHWW. Netizens are happy for Kobe Paras at Kylie Alcantara. A peep source sends a video of pictures of rumored couple Kylie Alcantara at Kobe Paras holding hands while walking at a parking area in Bonifacio Global City, Taguig City last night, June 25, 2024. May relasyon na ba sina Kylie Alcantara at Kobe Paras? Ito ang natanong ng netizens matapos mapanood ang viral video holding hands while walking. Video na kumalat sa social media nitong Martes ng gabi, June 25, 2024. Karamihan ng mga komento sa video nagsabing bagay sila bilang pagtukoy kina Kobe at Kylie.
Ayon sa Philippine Entertainment Portal, nakuna ng source ng video sina Kobe at Kylie na magka-holding hands habang naglalakad sa may Bonifacio Global City or BGC sa Taguig. Tila galing daw ang dalawa sa isang bar doon. Kahit nakatalikod at nakatagilid, hindi maipagkakailang sina Kylie at Kobe ang mga ito. Kinumpirma naman ng isang vlogger na galing nga sa isang bar ang dalawa. Sabi nito sa caption, Kylie Alcantara spotted na lumabas ka-holding hands si Kobe Paras, falling in love all over again. Can't keep calm when I'm crazy for you. It's Kylie Alcantara and Coco Paras. Marami namang netizens ang nagpakita ng suporta kina Kobe at Kylie. Noong May 19 nagsimulang pag-usapan kung may namamagitan kina Kylie at Kobe. Ito ay matapos mapansin ng mapanuring netizens ang pagkakahawig na larawang ipinost nila sa kanilang Instagram account. Noong May 19 nagsimulang usap-usapan. Unti-unting nakukumbinsi ang netizens na may espesyal ngang namamagitan sa kapuso aktres na si Kylie Alcantara at basketball player na si Kobe Paras. Matapos ang hinihiling dinner date nila noong May 19, 2024 noong May 30, 2024, naman ay muling naintriga ang netizens nang mag-comment at i-repost ni Kobe sa kanyang Instagram stories ang bagong upload na picture ni Kylie sa Instagram. Sa mga litrato makikita si Kylie na nakasuot ng gray romper short habang nakaupo sa isang ringry couch. Sa comment section ng post na ito ni Kylie, kapansin-pansin ang pagkokomento ni Kobe ng smiling face with heart eyes emoji. Nirepost din ni Kobe sa kanyang IG stories ang nasabing post ni Kylie. Wala siyang ibang inilagay rito kundi white heart emoji. Sa kabilang balita naman, Christine Reyes na scam. Nahihiya ako sa mga nagbigay ng donasyon. Na-scam pala ang aktres na si Christine Reyes. Nangingan siya ng tulong at donasyon ng isang grupo para sa mga batang may mental condition. Kwento ng aktres, ginagamit daw ng mga scammer ang National Center for Mental Health para makapunloko at isang araw siya sa nabiktima ng mga ito. Naibahagi ito ng aktres sa kanyang Instagram account nang mamahagi siya ng pagkain at iba pang personal na kailangan sa NCHM. Ang caption ni AA sa kanyang IG video, masaya at simple ang araw na ito noon, May 24, 2024. Naipon kasi kami ng mga kasama ko at nakabili kami ng pagkain at mga pangangailangan ng mga kapwa natin sa NCMH. At dito na ipinagtapat ng aktres ang karanasan niya noong 2021. Hindi ko lang maalis sa isip ko na malungkot dahil noong 2021 may mga taong lumapit sa akin. Sabi nila may mga bata raw na may malubhang sakit. Hindi ako nag-atubiling tumulong. Lumapit ako sa mga kaibigan at kakilala ko at nakaipon ng mahigit kalahating milyon sa loob lamang ng isang linggo. Sa masakit na kapalaran, wala akong nabalitaan o nakita man lang sa mga batang may malubhang sakit at pilit kong kinatanong kung pwede ko silang mabisita at makita kung saan napunta ang aming naipon noon. Nahiya ako sa mga kaibigan ng donasyon at nalulungkot ako na minsan ay nagamit ako ng ibang tao na nagsabing ibibigay nila ang tulong na iyon para sa mga batang may malubhang sakit, para sa mga boss ko, kapwa artista at ibang mga nakatrabaho na nagbigay noong